we do not boast na tayo yung, ay, nasave ako kasi nagrepent ako. So hindi ka dahil nagrepent. Kasama lang yung repentance doon. Pero si Lord talaga yung nagbibigay sa atin ng salvation. Kasi lahat ng kaligtasan po natin ay through Christ and Christ alone. So ibig sabihin, pinatawad na po tayo, hindi na dapat natin anuhin yun na, hindi, ako yung merong ginawang work para iligtas niya ako uli. Natapos na po yun sa krus ng Kalbaryo. So, doon po sa mercy na pinakita po ng hari, this is how God deals with His covenant people sa Old Covenant. No? God forgave Israel again and again with His steadfast love. Kung makikita niyo po yung word na hesed sa Bible, yun po yung loving mercy na word dun sa Israeli no? Or Hebrew. Sa New Covenant naman, ang grace na ito ay nakukumpleto kay Kristo. Those who bore our debt and sealed our forgiveness with His blood. So ano ba yung, paano natin ito marirelate din sa Old Testament? No? So sa Genesis 17:7, sinabi po dito, tutuparin ko ang aking pangako sa inyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos nyo. So ito po yung covenant of grace ng Old Testament. No? Actually, hanggang ngayon dumidiretso pa rin yung covenant na ito. Ang Lord ay tahasang nagsasaad po, nagagawa ng tipan. Si Abraham po kasi kausap niya dyan, no? Sa kanyang mga ina po, so yung mga descendants niya, no? Bilang isang tipang walang hanggan. Ito ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay isang biyaya ng Diyos. So blessing talaga to, tsaka grace ni Lord. Hindi nakasalig sa gawa ni Abraham, kasi binigyan lang sa kanya yun. Or sa kanilang lahi, kundi nakasalig sa pakikipagtipan sa Lord. So again, no, ang prime mover po talaga, si Lord talaga. So it is rooted in the eternal covenant between Father and Son, the covenant of redemption. No? So ito yung Latin term po nito sa Bible school, yung pactum salutis, where God agreed to pay the debt of His people. Sabi din naman sa Ephesians 2, ito yung paborito po for evangelism. No? Kung actually yung palaging evangelism is na ang nare-retain is for God so loved the world, na John 3:16. Pero I suggest po or I recommend po kung mag-evangelize kayo, ito po yung i-memorize nyo talaga pag nag-evangelize tayo. No? So kasi ito yung pundasyon din po ng covenant of grace. Ito yung pundasyon din po ng salvation natin. So basahin po natin. Sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So, kaloob po ito ng apong Ginoo. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang makipagmamalaki ng sino man. So, we do not boast na tayo yung, ay, nasave ako kasi nagrepent ako. So, hindi ka dahil nagrepent. Kasama lang yung repentance doon. Pero si Lord talaga yung nagbibigay sa atin ng salvation. So that we may not boast. Hindi, nagpupunta ako sa church. Tumutugtog ako sa praise and worship. Hindi, nagsumasama ako sa mga elders pag nagbabahay-bahay kami or meron kaming ano. Hindi yun yung makakaligtas natin. Hindi tayo pwedeng magmalaki doon. Yun ay bunga po nung kaligtasan po natin. So that we may not boast. Si Lord po lahat yung merong akda sa atin at saka merong say po sa ating kaligtasan. Sa Old Covenant po, yung hesed o chesed, no, towards Israel, yung loving mercy niya, yung nagbibigay po ng kaligtasan. But in the New Covenant, si Christ na po yung nagbigay ng daan para maligtas po tayo through the suffering on the cross. So, may debt to pay na wala tayong ambag, pero binigyan tayo ng mercy through Jesus Christ.